Nababahala si Senador Francis Tolentino na dahil sa pagkasira ng mga korales malapit sa Palawan sa West Philippine Sea, tataas ang posibilidad ng pagkakaroon ng tsunami. Nasusulat daw kasi sa scientific journals na ang mga bahura nakatutulong para salagin ang malalakas na alon. Pag dinurog na yung mga corals, may posibilidad ng mas malakas ang alon. At pag lumindol sa malayong lugar na nagpo-produce ng tsunami, hindi mahaharang ng ang malalakas na alon. Ito ang lumutang na tanong sa pagdinig ng Senado tungkol sa budget ng Department of Science and Technology at mga kadikit na ahensya nito. Sagot ni FIVOX Director Teresito Bacolcol, hindi gaanong nakakaapekto ang mga bahura sa pagharang sa mga alon, hindi tulad ng mga bakawan. If you have 10 to say 8 to 10 meters tsunami wave heights, I don't think may significant effect yung mga corals natin. Structures that are above the sea level, sila yung may malaking impact doon sa pag-dissipate ng pag-reduce ng tsunami wave. If you compare our corals with the Great Barrier Reef of Australia, where the width of the coral is large, then that can have a very big impact. But if the coral is submerged and so narrow, then the mangrove will be better in the wave suppression po. But definitely, theoretically, it can minimize the wave. I'm not contesting your science knowledge, but what about wave erosion? Dito sang-ayon si DOST Secretary Renato Solidum na nakatutulong ang korales para maiwasan ang pagguho ng buhangin sa baybayin. Several years ago, President Duterte stopped the operation at Boracay. And Boracay was actually a disaster in making because the corals were being destroyed by the algae. Corals actually prevent the wave erosion, and corals supply the sand to Boracay. There have been more than 20-meter erosion in Boracay because of the destruction of corals. Ang malinaw para kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, hindi dapat sinisira ang mga bahura. China ang pinagsususpetsahang nanabotahe ng mga coral reefs sa Escoda Shoal at Rizal Reef sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Tanong ni Tolentino, kaya pa bang buhayin ang mga bahura? Kung may proyekto raw kasi ang DOST para muli itong mapamahayan ng mga isda, popondohan ng Senado. Sagot ni Solido, may proyektong coral reforestation ang ahensya pero hindi ito naidetalye. Isinusulong din ni Tolentino ang ilan pang proyekto sa West Philippine Sea tulad ng pagtatayo ng isang automated weather station sa Kalayaan Group of Islands. Nagagastusan ng 1 bilyong piso. Pati na mga water desalination projects para magkaroon ng malinis na tubig sa ide-develop na struktura sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Amor Santos, CNN Philippines.